Hello po, isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin, no? Lalong-lalo na sa mga subscriber ko po diyan na masugid na at walang sawa pong nanonood po sa ating video. Okay? So, sa araw po na ito na bibigyang clarification ko lamang po yung in-upload na video patungkol po sa tatlong bagay na hindi natin dapat ipagdiwang ang Valentine's Day, lalong-lalo na sa ating mga Kristiyano. So, kung napanood po ninyo yung video, no, alam naman natin kung saan ito nanggaling, sino ang nagpasimula nito. So, nalaman natin na ang Valentine's Day ay nagmula sa pagan religion at hindi ito nagmula sa Christian religion. Ngayon, ano-ano po ba ang nakapaloob doon sa Lupercalia? Makikita natin doon yung mga kabastusan, kaalayan, premarital sex na ginagawa nila. As a Christians, no? Alam natin na ang premarital sex ay malaking kasalanan sa Panginoong Diyos, no? Hindi lamang naapektuhan nito yung ating relationship sa Diyos, kundi naapektuhan din nito yung ating mga sarili. Nalaman natin na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay araw-araw, palagi. Ano-ano yung mga bagay na o mga kaugalian, Lupercalia, na as a Christians ay hindi nating dapat gawin. Kaya ito pinagbabawal, no? Dahil karamihan ngayon, nung nakakalungkot man, no? Even mga Christians, may mga gumagawa nito. Yung kaugalian ng Lupercalia, sa Valentine's Day, ginagawa ito. Tulad ng, yun, yung mag-boyfriend-girlfriend, ginagawa nila yung gawain ng mag-asawa kahit hindi pa sila kasal. Bawal yun sa Diyos. Dahil ang tunay na pag-ibig no, na meron sa Diyos ay merong paggalang. Okay? So mga kalalakihan, no, number one, no, kung ikaw ay Kristiyano ka na, tumanggap ka na sa Panginoon, kinikilala mo si Jesus Christ na Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, sumusunod ka sa aral ng Panginoong Diyos, dapat iwasan natin yung mga bagay na yan. Okay? Iwasan natin yung premarital sex. Kung tunay na mahal natin yung babae, yung girlfriend natin, dapat respetuhin natin. Huwag natin itong dadalhin sa motel. Pagkos, hintayin natin yung tamang panahon. Okay? Hintayin natin ito. Dapat, kasal mo na. Pakasalan mo muna. Kung talagang mahal mo yung isang tao, yung babae, kung sure ka na yun na talaga yung bigay sa'yo ng Panginoong Diyos, respetuhin mo, hintayin mo. Yung tamang pagkakataon, pakasalan mo. Hindi yung sasamantalahin mo yung kainaan niya, hihingiin mo kaagad yung gusto mo para mapatunay lamang nung kasintahan mo na mahal ka niya. So mali po yun. Hindi po yun Kristiyanong pamamaraan o pamumuhay. 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. Sabi po dito, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Malinaw po sa banal na kasulatan na yamang ang Panginoong Diyos natin ay banal, mamuhay tayo na may kabanalan. Sa mga kababaihan na nakakapanood ng video ko na ito, kapag ang boyfriend nyo, no, niyayaya kayo o dinadala kayo sa isang lugar na kayo lang dalawa, mag-isip na po kayo. Dahil ang tunay na nagmamahal na lalaki, hindi ka dadalhin doon. Hindi niya sasabihin yung mga bagay na kung talagang mahal mo ako, ibigay mo ang yung sarili mo sa akin. No. Hindi po love yung ganun. Yun po ay last. Pita ng laman. Okay? Sa mga Christians ay bawal po nating gawin yung mga ginagawa o nakaugalian sa Lupercalia. So panoodin po ninyong video ulit at nang sa ganun maging tumatak po ito sa inyong isipan. At nawa, sa panonood nyo ng video na ito ay tumimo ito sa inyong isip at sa inyong puso. Patubayan kayo ni God at ng banal na Espiritu. God bless. Alam niyo
niyo ba na ang Valentine's Day ay nagmula sa isang paganong pagdiriwang ng mga Romano? Ang selebrasyong ito ay tinatawag na Lupercalia. Ito ay pinagdidiwang ng mga Romano taong-taon tuwing February 13 to February 15, noong ikatlong siglo BCE. Ang Lupercalia ay isang madugong kapistahan na may halong bastos at sexual na ritual kung saan ang mga tao ay nakikipagtalik sa isang lugar na sabay-sabay. Ang ritual ng Lupercalia ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagpatay at pagsakripisyo ng isa o higit pang mga kambing. May pinapatay din isang aso bilang espesyal na alay. Ginagawa ito ng mga grupo ng paganong pari na kung tawagin ay Luperci. Matapos patayin ang mga hayop, ang patay na aso ay dadalhin sa altar upang ipahid sa ulo ng mga paring pagano ang isang duguang kutsilyo. Pagkatapos nito, ang mga tao ay papahiran ng balhibo ng hayop na isinausaw sa gatas. At hindi lang yan, munti ko nang malimutan. Ang lahat ng mga nakikilahok sa ritual ay dapat tumawa habang nangyayari ang prosesyon. Pagkatapos nito, babalatan ng paring pagano ang sinakripisyong kambing at gagamiting latigo ang balat nito. Ang mga tao naman ay magsisitakbuhan na lasing at hubot-hubad o halos hubad. Gagamitin nila ang balat na latigo upang hampasin ang lahat ng mga babaeng makikita nila. Naniniwala sila na kung sino man ang tatamaan ng latigo, ay mas magiging madali para sa kanila ang magbuntis. Kaya karamihan ng mga kababaihan ay masayang nagpapahampas ng latigo upang magkaroon sila ng maraming anak. Ang iba nga ay naguhubad pa upang matamaan sila ng latigo sa kanilang mga balat. Kaya ang Lupercalia ay tinaguriang isang napakapopular na fertility festival noong unang panahon. Ang fertility rites ay isa lamang sa mga kakaibang sexual na parte ng selebrasyon. Ang isa pa sa popular na parte ng Lupercalia ay ang pagpapares-pares ng mga lalaki at babae. Ang ginagawa nila noon ay sumusulat sila ng mga pangalan ng mga babae sa isang papel, nilalagay nila ito sa isang bowl o box, at ang mga lalaki ngayon ay bubunot ng papel at kung sino man ang kanilang nabunot, ang babaeng iyon ay magiging romantic o sexual partner nila sa buong kapistahan o buong taon.